Narinig mo na ba ang pahayag na ang mga tao ay mga pamamaraan ng Diyos? Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Kung may kailangang gawin ang Diyos, nagpapadala siya ng isang tao sa iyong buhay. Gayunpaman, alam mo ba na ang dyablo ay gumagamit ng parehong prinsipyo? Magaling siyang gayahin ang lahat ng ginagawa ng Diyos. Ang misyon ng dyablo ay palaging magnakaw, pumatay, at manira. Hindi siya darating bilang demonyo kapag nakita niya kung ano ang nakawin o sisirain sa buhay mo. Nagpapadala siya ng mga tao sa iyong buhay at binabalatan sila para gawin ang lahat ng kanyang masasamang gawa. Paano mo malalaman kung ang isang tao sa iyong buhay ay sinugo ng demonyo? May mga palatandaan ba na nagpapatunay nito? Nais ng Diyos na ipakita ang mga palatandaang ito sa iyo, kaya tiyaking panoorin mo ang video na ito hanggang sa huli. Makakatulong ito sa iyo na makilala at malaman kung paano protektahan ang iyong sarili mula sa mga ipinadala ng dyablo. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, mangyaring gawin ito upang makatanggap ng higit pang mga nakaka-inspire na video. Pagpalain ka ng Diyos. Ang pag-alam sa pinagmulan ng isang problema ay nagpapadali sa paglutas nito. Walang nakakadismaya gaya ng pakikipaglaban sa isang kaaway na hindi mo alam. Kapag hindi mo alam kung paano gumagana ang dyablo, hindi mo namamalayang binibigyang kapangyarihan siya. Walang ibang gustong makita sa iyo ang dyablo maliban sa kamangmangan. Kapag kulang ka sa kaalaman sa kanyang mga pakana, binibigyan mo siya ng legal na access para samantalahin ka. Sa 2 Corinthians 2:1, sinasabi ng Biblia, upang hindi tayo dayain ni Satanas, sapagkat hindi tayo lingid sa kanyang mga pakana. Kapag ang dyablo ay nagtataglay ng isang tao na umatake sa iyo, ito ay maling kasanayan upang labanan ang tao. Ang isa sa mga layunin ng dyablo sa paggamit ng mga tao sa paligid mo upang labanan ka ay upang maging sanhi ng sama ng loob sa pagitan mo at ng iyong mga mahal sa buhay. Kapag tapos na siyang gamitin ang mga ito para salakayin ka, gusto niyang ipagpatuloy mo ang pakikipaglaban sa kanila. Dapat kang tumingin sa kabila ng tao sa espiritu na gumagamit sa kanila. Ang taong inaalihan ng dyablo ay walang sariling pag-isip. Dapat kang matuto mula sa kung paano hinarap ni Jesus si Pedro noong siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng dyablo. Sinaway ni Jesus ang espiritu sa likod ng mga salita ni Pedro, hindi niya tinapos ang kanilang relasyon. Ang pagkilala sa mga taong ipinadala ni Satanas sa iyong buhay ay ang pinakaunang hakbang para manalo sa espiritual na pakikidigma. Tuklasin natin ang 7 palatandaan na tutulong sa iyo na makilala ang mga ipinadala sa iyo ng dyablo. Upang mapalaya mula sa pang-aapi ng dyablo, dapat kang maging matulungin sa mga palatandaang ito. Numero 1, hinihikayat ka nilang magkasala. Isang tao sa iyong buhay na naghihikayat sa iyo na sumalungat sa dikta ng Diyos, mayroon ka bang isang tao sa iyong buhay na walang nakikitang masama sa iyo na ikompromiso ang mga makadiyos na pagpapahalaga? Mayroon ka bang isang tao sa paligid mo na nagpapabaya sa iyo na gawin ang iyong pagtatalaga? Marahil ay ipinaparamdam sa iyo ng ilang tao na masyado mong sineseryoso ang Kristyanismo kapag pinananatili mo ang pamantayan ng katuwiran at kabanalan. Ang ilang mga tao ay nagpapasaya sa iyo kapag umiinom ka ng alkohol. Ang iba ay nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay kumikilos tulad ng isang lalaki kapag nagsimula kang magkaroon ng mga relasyon sa labas ng kasal. Pagkatapos ang ilan ay nagpaparamdam sa iyo na kumilos ka ng sibilisado kapag binago mo ang mga numero sa trabaho. Kapag naranasan mo ang lahat ng ito ay isang malinaw na senyales na ikaw ay nakikitungo sa isang padala ng demonyo. Ang gayong tao ay nasa isang misyon na tuparin ang mga plano ng dyablo para sa iyo. Makinig, hindi kailanman gugustuhin ng dyablo na gumawa ka ng anumang bagay na ikalulugod ng Diyos. Isa siyang rebelde. Siya ay ipinadala mula sa langit para sa kasalanan ng paghihimagsik at pagmamataas. Siya ang unang nagkasala at ang ama ng lahat ng makasalanan. Alam niya ang mga dakilang pribilehiyong nawawala sa kanya dahil nagkasala siya. Kaya naman lagi siyang nalulungkot na makita ang mga tao sa mabuting relasyon sa Diyos. Ang kanyang pangunahing misyon sa earth ay gawing makasalanan ang lahat.
Kung sensitibo ka, malalaman mong wala siyang mga issue sa mga hindi naniniwala, alam na mayroon silang likas na kasalanan sa kanila. Ang pangunahing target niya ay ang mga mananampalataya, ang mga nasa mabuting panig ng Diyos. Batid ng dyablo na hinahamak ng Diyos ang kasalanan. Alam niya na ang kasalanan ay lumilikha ng hadlang sa pagitan ng tao at ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit gusto niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para magkasala ka. Wala siyang balak magpadala ng isang tao sa iyong buhay para magkasala ka sa Diyos. Minsan ay gumagamit pa siya ng mahihinang mga kapatid para iparamdam sa iyo na sobra-sobra ang iyong ginagawa sa pamamagitan ng pagtataguyod ng katuwiran. Minamahal, dapat kang maging determinado na huwag tanggapin ang payo ng tao na sumasalungat sa salita ng Diyos. Kapag may nag-udyok sa iyo na magkasala, huwag magmadaling sundin ang gayong payo. Sa halip, timbangin ito sa salita ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, makikita mo ang dyablo na itinataguyod ang masamang payo na iyon at magagawa mong tumanggi sa paghihikayat. Sa Titus 2:11, sinasabi ng Biblia, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nagpakita na nag-aalok ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ay nagtuturo sa atin na tumanggi sa di makadiyos at makamundong pagnanasa at mamuhay na may pagpipigil sa sarili, matuwid, at makadiyos sa kasalukuyang panahon. Ito ang buhay na nais ng Diyos na mabuhay ng kanyang mga anak. Bilang 2, ang kanilang presensya ay nakakaubos ng iyong enerhiya. Nakatagpo ka na ba ng isang tao na sa una ay tila inosente at sumusuporta? Ngunit ang kanilang tunay na epekto ay naging masakit na malinaw sa paglipas ng panahon. Naging emosyonal silang mga bampira, pinapakain ang iyong enerhiya at iniiwan kang pagod at pagod. Ang bawat pakikipag-usap sa kanila ay nagsisimulang makaramdam ng isang labanan, at ang kanilang patuloy na negativity at mga hinihingi ay dahan-dahang nakakasira sa iyong espiritu. Lagi mong nawawala ang iyong kagalakan at sigla kapag ibinabahagi mo ang iyong mabuting balita sa kanila. Ang ganitong mga tao ay palaging nagpaparamdam sa iyo na hindi ka sapat kapag ibinabahagi mo ang iyong malalaking pangarap. Ang pagkawala ng iyong enerhiya ay isang senyales na ang tao ay pinadala ng demonyo. Ikaw ay isang tripartite na nilalang na may espiritu, kaluluwa, at katawan. Hindi mo makakamit ang anuman o maisa sa katuparan ang plano ng Diyos nang hindi nabibigyang sigla ang iyong espiritu, kaluluwa, at katawan. Nasubukan mo na bang mag-interview sa mga taong alam mong nabigo sa buhay at tadhana? Isang bagay na aaminin nilang lahat na nawala sa isang pagkakataon ay ang lakas upang maghangad ng tagumpay. Paano pinapabalik ng dyablo ang mga tao? Nagsisimula siya sa pagbabawas ng kanilang sigasig at lakas para sa mga bagay ng Diyos at espiritual na mga gawain. Ang mga salita ni Jesus tungkol sa tungkulin ng dyablo sa lupa, sinabi ni Jesus sa Juan 10:10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw at pumatay at manira. Ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon nito ng lubos. Ang Diyos ang nagbibigay, ngunit ang dyablo ang kumukuha. Gusto niyang laging nakawin ang anumang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Gayunpaman, ang tanong ay, bakit ang dyablo ay naghahangad ng lakas at buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos? Kailangan ba niya ang iyong lakas at lakas para mabuhay? Hindi. Ginagawa niya ito para gawing miserable ang iyong buhay. Ang pag-ubos ng iyong enerhiya ay nakakaubos ng iyong sigasig na itulak ang tagumpay sa buhay o ang iyong bigay Diyos na layunin. Ito ay otomatikong humahantong sa kabiguan sa buhay. Inuubos din ng dyablo ang iyong enerhiya para maging vulnerable ka sa mga pag-atake. Kapag ikaw ay espiritual o emosyonal na nauubos, ang iyong mga panlaban ay humihina at ang kasalanan ay nagiging mas madaling mahulog. Ang kasalanan ay nagbibigay sa dyablo ng daan upang salakayin ka. Gayunpaman, ang dyablo ay walang legal na karapatan na maubos ang iyong enerhiya at buhay ng direkta. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya direktang ginagawa ito sa pamamagitan ng paglalagay ng isang tao sa iyong buhay sa ilalim ng kanyang impluensya, kung saan siya nag-ubos ng iyong enerhiya. Nakarating na ba kayo sa paligid ng isang tao, at nakaramdam ka ng pagkaubos ng enerhiya pagkatapos na iwan ng tao?
Hindi natin pinag-uusapan ang tungkol sa pagkapagod o pisikal na pagkahapo, ngunit ang pag-ubos ng kaluluwa o espiritu, isang pakiramdam ng panloob na kaguluhan na nagpaparamdam sa iyo na nawawala ang iyong sarili. Kadalasan, hindi mo maipaliwanag ang iyong nararamdaman, ngunit alam mo lang na may mali sa iyong kaluluwa at espiritu. Minsan, mapapansin mo na ang pagsama sa gayong tao ay nawawala ang lahat ng iyong pagiging positibo sa buhay. Ang matinding takot na mabigo sa buhay at makasama sa maraming tao na alam mong mga kabiguan ay tila sumisikat sa iyo. Ang dyablo kung minsan ay maaaring gumamit ng gayong mga tao upang ilabas ang mga talakayan na nag-aalis ng buhay ng Diyos sa iyo. Maaari rin itong mga talakayan tungkol sa mga nakaraang pagkabigo o limitasyon na negatibong nakakaapekto sa iyong pagpapahalaga sa sarili. Sa kasong ito, makikilala mo ang tao kung saan inuubos ng dyablo ang iyong enerhiya at ang mga lugar na ginagamit ng dyablo bilang kanyang kasangkapan. Sa ilang iba pang mga kaso, makikilala mo lang ang tao, ngunit hindi mo mapipili kung ano ang gagawin ng tao na nakakaubos ng iyong enerhiya. Ano man ang kaso, kapag nakilala mo ang gayong tao, ito ay isang magandang panahon upang muling suriin kung bakit sila nasa iyong buhay. Alam mo kung gaano kinasusuklaman ng dyablo na makita kang may mabuting pakikisama sa Diyos. Alam mo bang nagpapadala siya ng mga tao para matakpan din ang iyong pakikisama? Dadalhin tayo nito sa ikatlong tanda. Bilang 3, ang kanilang presensya ay nakakaapekto sa iyong pakikisama sa Diyos. Kung ang presensya ng isang tao sa iyong buhay ay nagpapalayo sa iyo sa Diyos, ito ay isa sa mga pinakamalinaw na palatandaan na ang tao ay ahente ng dyablo. Kung ang iyong kasigasigan sa pag-aaral ng salita, panalangin, at pakikisama sa ibang mga mananampalataya ay naubos dahil sa presensya ng isang tao sa iyong buhay, ito ay nagpapakita na ang gayong tao ay nasa ilalim ng impluwensya ni Satanas upang matiyak na ikaw ay inaatake sa espiritual. Ang kagalakan ng dyablo ay makitang wala kang kaugnayan at mabuting pakikisama sa Diyos. Gusto niyang matakpan ang daloy ng pakikipag-ugnayan at pakikipag-ugnayan sa iyong pinagmulan at gumawa. Ang embahador ng dyablo ay sasali sa iyo sa mga aktibidad na hindi ka na magkaroon ng panahon para sa pakikisama sa Diyos. Ang mga ganitong aktibidad ay maaaring maging lehitimo habang ang iba ay hindi lehitimo. Halimbawa, maaari kang magkaroon ng isang taong malapit sa iyo na laging nagsasagawa ng mga talakayan kapag nilayon mong makipag-ugnayan sa Diyos. Sa ganoong kaso, ginagamit ng dyablo ang gayong tao para pigilan ka sa pagkakaroon ng magandang panahon sa Diyos. Ang dyablo ay maaari ding gumamit ng isang tao sa iyong buhay upang pigilan ka sa paggawa ng mga espiritual na aktibidad araw-araw. Mapapansin mo lang na ang tao ay nagsasalita ng mahina tungkol sa pangangailangang pag-aralan ang salita ng Diyos, manalangin araw-araw, at pakikisama sa ibang mga mananampalataya. Ang tao ay hindi kailangang salungatin ng hayagan ang iyong pananampalataya, ngunit ang kanyang maliliit na kilos, pabulong na salita, o kahit na walang ingat na pag-ugali ay sapat na upang ilayo ka sa pag-ibig ng Diyos. Ang pangunahing layunin ng dyablo ay gumamit ng isang tao upang pigilan ka sa paglapit sa Diyos. Ang isang pangunahing konsiderasyon sa pagpili ng iyong malapit na bilog ng mga kaibigan o trabaho ay ang iyong espiritual na kalusugan. Ang isang kaibigan, kaalyado, aktibidad, o pagkakataon sa trabaho na puputol sa iyong relasyon sa Diyos ay hindi kailanman maaaring maging bahagi ng plano ng Diyos para sa iyo. Tandaan ang sinasabi ng Biblia sa Kawikaan 27:17, ang bakal ay nagpapatalas ng bakal, gayon din ang isang tao ay nagpapatalas sa mukha ng kanyang kaibigan. Ang masamang pakikipag-usap ay hindi nagsusulong ng mabuting asal, sa halip sinisira nito ang mabuting asal. Dapat kang makipag-usap ng malapit sa mga taong pinahahalagahan ang lugar ng pagsasama at hinihikayat kang gawin ito. Ang pagkakaroon ng mga kaibigan na humahamon sa iyo na gumugol ng kalidad ng oras sa Diyos ay mas mabuti. Ito ang mga kaibigan na gustong makilala mo ang Diyos ng higit at higit pa. Sa lahat ng pagtatangka ng dyablo, ikaw ang magdedesisyon na payagan siyang gumamit ng isang tao para ilayo ka sa Diyos o bigin ang kanyang masasamang plano para sa iyong pakikisama sa Diyos.
Panahon na para humiwalay sa sinumang maglalayo sa iyo sa Diyos. Dapat mong hayagang sabihin sa gist partner na kailangan mong gamitin ang gisting time para sa isang mas mahusay na kurso. Hamunin ng hayagan ang mga kaibigan na minamaliit ang lugar ng pakikisama sa Diyos. Sabihin sa kanila na bigyan ka ng puwang o itigil ang gayong mga pag-uusap sa iyo. Kailangan mong maging brutal pagdating sa destiny matters. Gawin yan ngayon at simulan ang pagiging mas intensyonal tungkol sa pakikisama tulad ng dati. Numero 4, naiinggit sila sa iyong pag-unlad at kagalakan. May kilala ka bang nakapaligid sa iyo na laging naiinggit sa iyong kagalakan at pag-unlad? O may napansin ka na bang tao sa paligid mo na nalulungkot kapag ibinabahagi mo ang iyong magandang balita sa kanila? Ito ay isang malinaw na indikasyon na ang tao ay sinugo ng dyablo, at ang inggit at paninibugho ay mahigpit na mga palatandaan ng impluwensya ni Satanas, lalo na kapag ang mga masasamang puwersang ito ay nagagalit sa kagalakan o pag-unlad na iyong ginagawa. Labis na hinanakit ng dyablo ang pasulong na pagkilos sa iyong buhay, personal man na pag-unlad ng relasyon, o pinalakas na paglalakad kasama ang Diyos. Ang dyablo ay nagagalak kapag ikaw ay stagnant o nalilito at walang direksyon. Bawat hakbang mo tungo sa liwanag ng Diyos o naaayon sa mga plano at layunin ng Diyos para sa iyong buhay ay nakadarama ng pagkatalo ng dyablo. Kahit na ikaw ay nasa tuktok pa ng tagumpay at sumusulong lamang ng may pananampalataya, ngunit wala pa doon, nais pa rin ng dyablo na tiyakin na ikaw ay maabala at mahahadlangan. Kinamumuhian niya ito kapag ikaw ay nagsasaya, nagdiriwang ng mga tagumpay, o nagpapalipat-lipat ng mga pasakit. Ipinagdiriwang ng mga kaibigang inorde ng Diyos ang iyong paglago at mga panalo sa buhay. Sila ay tunay na masaya kapag ikaw ay gumagawa ng maayos sa iyong relasyon sa Diyos, umuunlad sa layunin, at namumuhay ng masagana sa lahat ng dako. Ginagawa nila ang lahat para maging kapansin-pansin ang iyong espesyal na sandali. Ang kanilang mga puso ay puno ng kagalakan para sa iyo. Gayunpaman, ang ambasador ng dyablo ay kumikilos tulad ng kanilang Panginoon. May posibilidad silang inggit sa iyo kapag sumusulong ka sa espiritual at materyal. Minaliit nila ang iyong mga panalo at gagawin ang lahat ng kanilang makakaya para maihambing mo ang iyong pag-unlad sa mga nauuna sa iyo. Ano sa tingin mo ang layunin? Sa tingin mo ba ito ay para mas maghangad ka? Hindi. Ginagamit ng dyablo ang gayong tao para makita mo ang iyong pag-unlad bilang wala. Gusto niyang magreklamo ka sa Diyos sa halip na magpasalamat sa Kanya kung gaano Kanya dinala. Alam ng dyablo na kapag hindi ka nagpapasalamat sa mga bagay na ginawa ng Panginoon sa iyong buhay, mas marami ang mga tendensyang hindi mo makukuha. Binubuhay ng mga ahente ng dyablo ang mga nakaraang kasalanan at pagkakasala. Naglalabas sila ng mga kasalukuyang limitasyon upang hadlangan ang iyong paraan at bitag ang iyong kumpiyansa. Naaalala mo ba ang gintong talata sa Biblia tungkol sa iyong pagtubos kay Kristo? Ang sabi ng Biblia sa 2 Corinthians 5:17, kaya, kung ang sinuman ay na kay Kristo, ang bagong nilalang ay dumating na, ang luma ay nawala, ang bago ay narito na. Pipiliin mo bang makinig sa isang kaibigang na impluwensyahan ng demonyo o ang ulat ng Diyos sa video na ito? Hindi ka na ang iyong nakaraan, at hindi ka pa rin nasa mga kasalanan at pagkakasala na tinubos ka na ng Diyos. Bumangon sa kamalayan ng iyong bagong natagpuang buhay. Hindi ka na nakatali sa iyong nakaraan. Sa pamamagitan ng iyong pagtubos kay Kristo, nawala ang iyong dating pagkatao. Ikaw ay pinalaya mula sa anumang kasaysayan na sumusubok na pigilan ka. Pag-isipan mo ito, wala kang magagawa tungkol sa nakaraan, ngunit may magagawa ka tungkol sa kasalukuyan at hinaharap. Nais ng kaaway na mamuhay ka sa pag-aalinlangan sa sarili at pagsisisi, ngunit ang mga gawaing pagtubos ni Kristo ay nag-aayos ng iyong nakaraan. Alam mo ba na ang dyablo ay tuso at manipulative? Alam mo ba na ang mga nasa ilalim ng kanyang impluwensya ay kumikilos sa parehong paraan? Dadalhin tayo nito sa susunod na palatandaan. Numero 5, sila ay manipulatibo at kumokontrol. Inilalarawan ng Biblia ang dyablo bilang isang taong gustong kontrolin ang iba at kumilos sa isang manipulatibong paraan.
Nawala ang kanyang posisyon sa langit dahil ayaw niyang tanggapin ang pamamahala ng Diyos. Ayaw niyang kontrolin, gusto niyang siya ang kumokontrol sa lahat. Ito ang dahilan kung bakit nilinlang niya ang ilan sa mga anghel ng langit na sumunod sa kanya, naghahanap siya ng mga taong makokontrol. Kapag sinapian ng dyablo ang isang tao, ganap niyang kontrolado ang tao. Sinususpindi niya ang kalooban at interes ng kanyang bihag. Ginagamit niya ang gayong tao upang makamit ang kanyang layunin at iniiwan ang bihag na walang magawa pagkatapos. Ang dyablo ay makasarili. Paano naman ang manipulative attitude ng dyablo? Naaalala mo ba kung paano niya manipulahin si Eva para magkasala? Gumamit ang dyablo ng mga salita upang maghasik ng pagdududa sa kanyang isipan at pinaniwalaan siya ng kanyang mga panlilinlang. Itinuro niya ang tagubiling ibinigay ng Diyos kay Eva sa pamamagitan ni Adan sa pamamagitan ng pagtatanong dito. Ginawa niyang hangarin si Eva na maging katulad ng Diyos na lumikha sa kanya. Ginawa na ng Diyos si Eva sa kanyang larawan at wangis. Sa kasamaang palad, ginawa siya ng dyablo na magkaroon ng maling pangunawa kung sino ang Diyos. Paano naman ang tukso kay Jesus? Nakita mo ba kung paano gustong gamitin ng dyablo ang parehong manipulative at controlling principle para gawing kasalanan si Jesus? Ang dyablo ay hindi nagbago at hindi kailanman magbabago. Ginagamit niya ngayon ang parehong prinsipyo sa pamamagitan ng kanyang mga ambasador. May kakilala ka bang parang pinipilit ang pagkakaibigan sa iyo? Isang bagay sa loob mo ang tumatanggi sa pagkakaibigan, ngunit ang tao ay patuloy na pinipilit ang kanyang sarili sa iyo. May kakilala ka bang kadalasang nakakasakit sa iyo, ngunit sinusubukan mong manipulahin o guilty trip ka? Nais ng isang sinugo ng demonyo na makonsensya ka sa kanilang masasamang gawa laban sa iyo. Kumilos sila ng may malaking pakiramdam ng higit na kahusayan, pansariling interes, at pagmamalaki. Ang sinumang may ganitong mga katangian ay malinaw na nasa iyong buhay upang makamit ang mga tungkulin ng dyablo. Alam mo ba ang ibig sabihin ng narcissism? Ang narcissism ay labis na paglahok sa sarili hanggang sa antas na ginagawa nitong baliwalain ng isang tao ang mga pangangailangan ng mga nakapaligid sa kanila. Bagamat ang lahat ay maaaring magpakita ng paminsan-minsang narcissistic na pag-ugali, ang mga tunay na narcissist ay madalas na hindi pinapansin ang iba o ang kanilang mga damdamin. Ang mga ahente ng dyablo ay mga narcissist. Mayroon silang mahusay na pakiramdam ng karapatan, manipulatibong pag-ugali at pagmamataas. Numero ng 6, pinupukaw nila ang takot at pagkabalisa. Mayroon ka bang sinuman sa paligid mo na palaging nag-udyok sa iyo ng takot o nagpapabalisa sa iyo? Marahil ay sinusubukan nilang palaging ibahagi ang masamang balita na nagpapanatili sa iyo sa takot at pagkabalisa. Naranasan mo na bang makaramdam ng matinding pangamba pagkatapos na makasama ang isang tao? O baka lumipat ka mula sa isang masayang optimist sa isang taong puno ng takot sa paglipas ng panahon, lahat ay dahil sa kanila. Palaging sinasabi sa iyo ng sinugo ng dyablo ang tungkol sa iyong mga kapareha na gumagawa ng mas mahusay kaysa sa iyo upang dalhin ka sa pagkabalisa. Ang gayong mga tao ay pisikal na umaalingaw sa takot na ibinibigay ng dyablo sa iyong puso. Sinuman sa iyong buhay na nasa kategoryang ito ay ambasador ng dyablo. Mahirap matukoy kung ang pakiramdam ng kapahamakan ay mula sa iyong personalidad o mga pangyayari. Gayunpaman, bihira nating isaalang-alang ang mga panlabas na impluwensya. Tayo ang may pananagutan sa ating mga pag-ugali at reaksyon, ngunit alam mo ba na may mga puwersang demonyo na kumikilos sa iyong buhay na idinisenyo upang panatilihin kang makulong sa takot at pagkabalisa? Ang masama pa nito, kung mayroon kang ugali na nakahilig sa mga katangiang ito, maaari kang maging madaling puntirya ni Satanas. Pagkatapos ay ipinapadala niya ang kanyang mga ambasador upang gawin ang kanyang maruming gawain, papanatili kang nakulong sa patuloy na estado ng takot at pagkabalisa. Alam mo ba ang layunin ng dyablo sa pagpapaunlad ng takot at pagkabalisa sa iyo? Hindi ka makakaalis upang gumawa ng malalaking bagay kapag natatakot at nababalisa. Hindi mo matutupad ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay kung ikaw ay nalilito. Ang pagkabalisa at takot ay parang mga tanikala,
pinipigilan ka nitong lumipat sa direksyon ng iyong layunin. Sila ay mga hadlang sa pananampalataya. Bahagi sila kung bakit hindi sinasagot ang mga panalangin ng mga mananampalataya. Sila ay labag sa kalooban ng Diyos para sa iyo. Sinasabi sa atin ng Biblia sa 2 Timoteo 1:7. Sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi nagpapahiya sa atin, ngunit nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Bilang anak ng Diyos, huwag hayaang makapasok sa iyong puso ang takot at pagkabalisa. Makakagambala lamang ito sa mga plano ng Diyos. Bilang 7, naghahasik sila ng alitan at pagkakabaha-bahagi. Nakakita ka na ba ng isang taong nagdudulot ng pagkakabaha-bahagi at naghahasik ng alitan habang nagpapanggap na nakatalikod? May kakilala ka bang nagsisikap na ikalat ang iyong relasyon sa iba sa pamamagitan ng tsismis at paninirang puri? Isang tao na nagsasabi sa iyong presensya ang eksaktong kabaligtaran ng kung ano ang sinasabi nila sa iyong pagkawala. Ito ay isa pang palatandaan na ang dyablo ay nagpadala ng isang tao sa iyo. Sino ang naging sanhi ng pagkakabaha-bahagi sa pagitan ng Diyos at ng ilan sa mga anghel sa langit? Sino ang naging sanhi ng pagkakahati sa pagitan ng unang mga tao at ng Diyos? Siyempre ang demonyo. Ang dyablo ay mahusay na magdulot ng pagkakahati at alitan sa pagitan ng mga tao. Alam niyang mas madaling salakayin ang isang nakahiwalay na tupa kaysa sa mga gumagalaw sa isang grupo. Gusto kanyang ihiwalay para madali kang atakihin. Lumilikha siya ng pagkakahati at hindi pagkakasundo sa pagitan mo at ng iyong mga kaibigan sa tadhana. Nais ni Satanas na makitang magkawatak-watak ang mga pag-aasawa at pamilya, at hindi tayo nagkukulang sa kanyang mga ahente na pumapasok sa ating buhay, nagpapalaganap ng alitan, at sumisira sa pundasyon ng ating mga relasyon. Naimpluwensyahan niya ang mas maraming tao upang tumulong na makamit ang mga gawaing ito ng pagkakabaha-bahagi at hindi pagkakasundo sa kanilang buhay. Anumang bagay na naglalarawan ng pagkakahati ay sa dyablo. Ang pagkakaisa ay bagay ng Diyos. Kaya, hahayaan mo ba ang dyablo sa kanyang paraan? Ang iyong sagot ang magdedetermina kung hanggang saan ka pupunta. Mga minamahal, nang malaman mo ang 7 palatandaan upang makilala na ang isang tao sa iyong buhay ay sa dyablo, ano ang maaari mong gawin upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa mga taong ito? Kung napansin mong may demonyo sa iyong buhay, humingi sa Diyos ng karunungan kung paano haharapin ang sitwasyon. Hindi na kailangang makipag-usap sa isang tao na mag-ubos ng iyong enerhiya, magpapalaki ng takot sa iyo, o makakaapekto sa iyong relasyon. Hindi na kailangang pahintulutan ang isang tao na umaakit sa iyo sa kasalanan upang palakasin ang loob mo. Ito ay karunungan na lumayo sa mga nakakalason na relasyon at magtakda ng mga hangganan ng kalidad sa iyong buhay. Hindi ito nangangahulugan na ikaw ay natatakot sa dyablo. Sa halip, ipinahihiwatig nito na nililimitahan mo ang dami ng impormasyong mayroon siya upang atakihin ka. Dapat mo ring isuot ang buong baluti ng Diyos at tumayo laban sa mga lalang ng dyablo. Ang ilang mga tao na ipinadala ng dyablo sa iyong buhay ay maaaring mga taong hindi mo maiiwasan o makalayo. Sa kasong ito, bumangon gamit ang iyong baluti upang talunin sila. Hindi ito pakikipaglaban sa sisidlan na ginagamit ng dyablo, sa halip, ito ay isang pakikipaglaban sa kapangyarihan at mga pamunuan na nakakaimpluwensya sa tao. Panahon na upang ipagdasal ang salita. Sa pagtalo sa dyablo, dapat mong utusan ang dyablo na iwanan ang iyong mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng panalangin. Kapag nilabanan mo ang dyablo, tatakas siya. Sa Efeso 6:11, sinasabi ng Biblia, isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos, upang kayo'y makapanindigan laban sa mga pakana ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga otoridad, laban sa mga kapangyarihan nitong madilim na sanlibutan, at laban sa espiritual na mga puwersa ng kasamaan sa makalangit na mga kaharian. Pansinin ang kasulatang ito. Ang isa pang paraan upang mahawakan ang mga ahente ng dyablo ay ang manatiling nagniningas para sa Diyos na hindi kailanman.
Sa ganitong paraan, mapapawalang bisa mo ang mga gawa ng dyablo. May mga mananampalataya na tinatakbuhan ng dyablo. Maaari kang maging apoy para sa Diyos na maging isa sa kanila. Ang pagkakaroon ng matinding ugali ng pag-aaral ng salita at pagdarasal ay madalas na nagdudulot sa iyo na manatili sa apoy kung saan tumatakbo ang dyablo. Minamahal, kapag hindi mo namamalayan kung paano gumagana ang dyablo, inihahatid mo ang iyong enerhiya sa maling direksyon. Ito ay lubhang nakakabigo dahil ito ay nakakaubos ng iyong enerhiya. Ginagawa ka rin itong mahina sa iyong kaaway. Marami ang nakikipaglaban sa laman at dugo sa halip ng mga kapangyarihan at pamunuan. Kapag kulang ka sa kaalaman kung paano kumikilos ang dyablo, ginagawa mong pisikal ang mga espiritual na labanan. Nalampasan mo na ba ang daan mo dati? Napansin mo ba na ang pagpunta sa maling direksyon ay nagpapahaba ng paglalakbay? Hindi lang iyon, hindi mo na mararating ang iyong ninanais na destinasyon. Ang pakikipaglaban sa maling kaaway ay parang nawawala sa iyong landas. Hindi ka maaaring manalo sa isang labanan sa pamamagitan ng pagharap sa maling kalaban. Handa ka na bang simulan ang pakikipaglaban sa tamang kalaban? Dapat ay sinadya mo at humingi ng tulong sa Diyos dahil hindi mo ito magagawa ng mag-isa. Maging bukas at makipag-usap sa Kanya sa paniniwalang maririnig at sasagutin Kanya. Ipagdasal ang panalangin ito ngayon din. Ama, nagpapasalamat ako sa iyong pagmamahal at biyaya. Ipinakita mo sa akin ang pagmamahal na hindi ako karapat-dapat. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ko para maging karapat-dapat sa iyong grasya. Sa isang mapagpakumbabang puso, hinahangaan kita sa pagpili sa akin. Sinasamba kita magpakailanman. Salamat sa pagbubunyag ng mga sikretong ito sa akin. Pinahahalagahan ko kung gaano mo ako sinasadya. Ipinakita mo sa akin kung paano ako palaging inaatake ng dyablo sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga tao sa aking buhay. Ang mensaheng ito ay napapanahon at lubhang nakakatulong. Ibig sabihin, tinuturuan mo akong malaman kung ano ang nangyayari sa paligid ko. Salamat sa pagpapakita sa akin ng landas tungo sa kaligtasan at biyaya, na ikaw ang aking tagapagligtas. Sa awa mo lamang ako nabubuhay dahil ang iyong habag ay hindi nagkukulang. Hinihiling ko ang iyong proteksyon. Tatakbo lang ako sa iyo para humingi ng tulong kapag inaaway ako ng mundo. Isa kang matibay na tore, ang aking taguan sa dilim ng mundong ito. Mangyaring maging mapagkukunan ng gabay ko. Habang ang kaaway ay nagsasagawa ng mga espiritual na labanan laban sa akin, tulungan mo ako, hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Ipagtanggol mo ako sa lahat ng kasamaan. Iligtas mo ako mula sa silo ng mga ngayam at sa maingay na salot. Kung paanong may mabuti, alam kong mayroon ding kasamaan. Nakikita ko ngayon na ang ilan sa aking mga mahal sa buhay ay maaaring nasa ilalim ng kontrol ng dyablo. Maaaring hindi sinasadya ng dyablo ang kanilang isipan. Panginoon, kung wala ka, hindi ko maintindihan ang mga demonyong impluensyang ito sa kanilang buhay. Buksan ang aking mga mata upang makita ang plano ng dyablo laban sa akin. Turuan mo akong makilala ang mga nasa paligid ko kung sino ang nasa ilalim ng kanyang impluensya. Tulungan mo akong huwag magpadalos-dalos kapag natuklasan ko kung sino sila. Bigyan mo ako ng isang maunawaing puso upang malaman ang iyong perpektong kalooban kapag nakatagpo ako ng mga pagsubok at kung paano haharapin ang mga ito. Ikaw ang aking ilaw. Ikaw ang gumagabay sa aking landas upang hindi ako magkamali. Pinangunahan mo ako para hindi ako mahulog sa hukay ng kalaban. Tulungan akong makita na ang mga impluensya ng demonyo ay maaaring magpakita sa iba't ibang anyo. Huwag mong hayaang mabulag ako sa presensya ng isang ambasador ng demonyo sa paligid ko. Tulungan akong makita kaagad kapag may humiwalay sa pananampalataya o malakas na tumugon sa galit. Turuan mo akong huwag kamuhian o husgahan. Tulungan akong mamuhay tulad ng ginawa ni Jesus, kahit na sa ganitong mga sandali. Mangyaring bigyan ako ng lakas upang tumayo ng matatag kapag nakakaramdam ako ng kasamaan. Hayaan ang aking pananampalataya ay hindi masira. Bigyan mo ako ng lakas upang kumilos ayon sa iyong itinuro.
Ama, hinihiling ko na maawa ka sa mga naimpluwensyahan ng dyablo. Mangyaring ibalik ang mga ito mula sa mga kuko ng dyablo. Sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang kapangyarihan, maputol ang mga tanikala sa kanila. Pinalaya ko sila sa bawat pang-aapi ng dyablo. Sinisira ko ang kapangyarihan ng kaaway sa kanilang isipan, pag-isip at pagkilos. Jesus, hinihiling ko na pagalingin mo ang aking mga kaibigan at mga mahal sa buhay na ang buhay ay sinalot ng dyablo. Ngayon, hinihiling ko ang kanilang kalayaan mula sa mga demonyong espiritu. Mangyaring tulungan silang makita ang katotohanan at bumaling sa iyo para sa kaligtasan. Pangasiwaan ang kanilang buhay at tulungan silang mahanap ang kanilang daan patungo sa iyo. Hayaang iligtas sila ng iyong awa mula sa mga ugnayan ng demonyong kaluluwa. Salamat sa pakikinig at pagsagot sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung naging inspirasyon mo ang video na ito, mangyaring i-like, ibahagi, at mag-subscribe sa channel na ito. Pagpalain ka ng Diyos.